Pangarap na po siguro ng halos lahat ng babae na balang araw ay maging isang ina. Pero hindi lahat ay nagiging handa sa pagdating ng ganitong sitwasyon. Lalo na siguro kapag sa maling panahon ito dumating. Isang magandang araw po sa inyo, Miss Terry. Dahil sa pagkasensitibo po ng storya ko, ay minabuti kong itago na lang ako sa pangalang Lily. Nangyari po ang lahat ng ito noong ako ay isang college student pa. At ito po ang aking kwentong kababalaghan. Happy anniversary! Happy anniversary din sa'yo, Jack. Si Jack ang aking naging first boyfriend sa Manila. Taga Pampanga po ako at sa Manila po naisipan ng mga magulang kong pag-aralin ako. Gusto nilang makasiguro na magiging maganda ang aking buhay kapag nakatapos ako ng aking pag-aaral. Kaya naman matindi ang aking pagsusumikap na makatapos. Dahil dito ay nilihim ko ang pakikipagrelasyon ko kay Jack sa mga magulang ko. Pero sa kabila nito ay nagkaroon ng bunga ang aming relasyon ni Jack. Oh, mukhang malungkot ka. Hindi ka ba masaya na anniversary natin? Masaya naman. Kaso, Ano? Jack, nag-positive ako sa pregnancy test. Ano? Sigurado ka ba dyan? Oo, 2 beses na akong nag-test eh. Parehas positive. So, paano ngayon yan? Anong paano? Eh, di ba? Parehas naman tayong ginusto to. Alam ko, pero mga bata pa tayo, tsaka parehas pa tayong nag-aaral. Kaya nga hindi ko alam yung gagawin ko. Lalo na kapag nalaman ng mga magulang ko. Paano na to? Siya, sige. Mamaya na lang natin pag-usapan. May klase pa ako. Umalis na lang ito basta-basta nang hindi man lang inaalam ang nararamdaman ko. Naiwan akong tulala sa isang hallway sa eskwelahan namin. Pumasok ako sa klase. Nakatingin lang ako sa kawalan at hindi ko alam ang gagawin ko. Uy, friend, sino ba yung tinitingnan mo sa labas? Wala naman. Kanina pa kita napapansin na wala ka sa sarili mo. Hindi mo pa nga napapansin na uwian na. Ano ka ba, girl? Ano nangyayari sa'yo? Uwian na pala? Oo nga no, hindi ko napansin. Si Karina ang best friend ko sa school. Siya ang una kong nakilala at naging ka-close simula nung ako ay mapunta sa Maynila. Sa kanya ko din lahat sinasabi yung mga problema ko sa bahay, sa eskwelahan at pati na din sa love life ko. Kaya gano'n na lang yung pagtataka niya nang bigla akong umalis at iniwan siya sa aming classroom. Inabangan ko si Jack sa hallway na madalas naming meeting place pagkatapos ng klase. Pero ilang minuto na akong naghihintay doon at hindi siya dumating. Napag-alamanan ko na lang sa classmate niya na nauna na pala itong umuwi. Kaya lalo akong nalugmok, Miss Terry. Pakiramdam ko, napakawalang kwenta ng boyfriend ko at ngayon ko lang napagtanto ito kung kailan may kinakaharap kaming suliranin. Uy, Lily, uuwi ka bang mag-isa? Ikaw pala, Karina. Oo, sana.
Kasi masama yung pakiramdam ko eh. Ganun ba? Pauwi na rin ako. Pwede bang sumabay sa'yo? Siyempre naman, ano ka ba? Habang naglalakad kami, ay hindi nito mapigilan na tumingin sa akin. May kadaldalan pa naman ito na hindi niya maitago sa sarili niya. Uy, friend, may problema ka ba? Ha? Wala naman. Ano ka ba? Masama lang pakiramdam ko. Hay nako, kilalang kilala kita. Ano ka ba? Kaibigan mo ko kaya alam ko kung may problema ka o wala. Ay nako, ang kulit talaga nito. Wala nga sabi. Kung wala, edi baka naman pwedeng maglabas ng sama ng loob sa'yo, friend. Karina, okay lang ba please? Huwag muna ngayon. Masama talaga yung pakiramdam ko eh. Mas minabuti ko na lang na wag na lang pakinggan ang sasabihin na problema niya. Dahil sa totoo lang, Misteri, paulit-ulit na lang yung kwento niya sa akin tungkol sa babaero niyang boyfriend na kahit ilang beses na niyang mahuli na naglolo ko ay hindi niya pa rin maiwan-iwan. Kahit nga ilang beses ko na siyang pinagsabihan ay ganoon pa din. Hindi niya talaga tumahiwalayan. At isa pa, talaga naman na masama ang pakiramdam ko nung mga oras na yun. Sobrang tindi ng problema ko para pakinggan pa ang problema ng iba. Simula nang mag-uwian galing sa eskwelahan hanggang sa makauwi ako ng dorm ay hindi man lang nagawa ni Jack na tumawag o mag-text man lang para kamustahin ako at kung ano ang plano niya sa pagdadalang tao ko, Misteri. Kinabukasan ay inabangan ako ni Jack sa hallway ng school at doon ay nakipag-usap siya. Ang kapal mo din na makipag-usap sa akin pagkatapos mong hindi magparamdam sa akin buong araw kahapon? Pasensya ka na, Lily. Sobrang gulong-gulo din kasi ako. Ikaw pa tong naguguluhan, Jack. Paano pa kaya ako? Akong magdadala nito. Meron kasi akong nasa isip na solusyon kung gusto mo. At ano naman yan? Lily, isa lang inaisip ko sa ngayon eh. Ipalaglag natin yung bata. Nasisiraan ka na ba? Anak natin to. Pero wala namang muwang yan sa mundo, Lily eh. Yun yung nakikita kong solusyon para matapos tong problema natin na to. Hindi pa natin kaya. Sobrang bata pa natin. At saka siguradong lagot tayo sa mga magulang natin. Jack, wala ka sa katinoang pag-iisip mo. Buhay to. Pero paano na yung pag-aaral natin? Yung kinabukasan natin? Ano na lang yung sasabihin ng magulang mo kapag nalaman nilang buntis ka? Ewan ko sa'yo, Jack. Alam mo, kung wala kang balak panugutan ako, maghiwalay na lang tayo. Masamang-masama ang loob ko kay Jack sa sinabi niya, Misteri. Alam kong mga bata pa kami noon, pero parang hindi ko matitiis na kumitil ng isang walang muwang na buhay para lang pagtakpan yung ginawa namin. Bukod ron, hindi lang ito kung sinong sanggol. Dugot laman ko to, naming dalawa. Kaya hindi talaga ako makapaniwala sa suhestyong naisip niya. Pumasok na naman ako sa klase na lumilipad ang isip ko. Hindi pumapasok sa utak ko lahat ng mga tinuturo sa amin. Ang problema pa nito ay malapit na ang exam kaya nagkahalo-halo na yung mga isipin ko. Natapos na yung klase noon at nag-aayos na ako ng mga gamit nang lumapit si Karina sa akin. Friend, kamusta ka na? Okay ka na ba? Sa totoo lang, hindi pa, Karina eh. At hindi ko alam kung magiging okay pa ako. Bakit? Sabi ko na may dinadala kang problema. Bakit kasi ayaw mong sabihin sa akin?
Sa isang mall kami nagpunta ni Karina at doon ko nasabi sa kanya ang lahat-lahat. Pati ang naisip na plano ni Jack sa dinadala ko. Hindi ito umimik mystery at nakita ko ang lungkot sa kaibigan ko. Niyakap lang ako nito para iparamdam sa akin na may karamay ako sa kalungkutan ko. Nung gabing iyon ay tumawag si nanay sa akin at nangangamusta. Ramdam na ramdam ko sa boses ni nanay ang saya dahil 1 taon na lang po mystery ay gagraduate na din ako. Kaya naman naghahanda na sa pagluwas si nanay at tatay sa Maynila. Durog na durog ang puso ko mystery dahil wala silang kaalam-alam sa sitwasyon ko ngayon. Ilang beses akong sinubukan ni Jack na kausapin pero hindi na ako pumayag. Alam ko na kung anong klaseng lalaki siya. Kaya kahit masakit man sa akin noon mystery, ay nakipaghiwalay na ako kay Jack. Tanging si Karina ang naging sandalan ko nung mga panahon na yun. Pero hindi sa habang panahon ay maitatago ko dahil lumalaki na yung tiyan ko. Kaya napagdesisyonan ko na at sinabi ko na kay Karina yung plano ko. May idea ka ba kung saan o sinong doktor yung pwedeng gumawa nito sa akin? Friend, ibig mo bang sabihin, ready ka na gawin yung sinasuggest ni Jack? Huwag kang maingay. Ilang buwan na lang kasi at bibisita na dito sila nanay at tatay. Hindi ko na talaga alam yung gagawin ko. Yun na lang yung naisip kong solusyon. May alam akong lugar dito sa Maynila. Gusto mo ba pumunta tayo doon? Talaga? Bukas kaya? Wala naman tayong pasok eh. Pero matanong ko lang, paano mo nalaman kung saan merong gumagawa nun? Puntis ka rin ba? Para kasing ang laki ng tiyan mo. May pagkatsabi din kasi yung kaibigan kong si Karina, kaya nabibiro ko ito ng ganun. Tingnan mo tong taong to. Puro kanin lang matatanggal sa akin, no? O sige, basta magkita tayo bukas ha. Salamat. Alam kong mali mystery, pero yun na lang ang nakikita kong option nung panahon na yun. Ayokong masira yung tiwala sa akin ng mga magulang ko, kaya napilitan akong gawin ito. Kaya kinabukasan ay nagkita kami sa istasyon ng tren para pumunta sa sinasabi niya. May nakilala kaming matanda na ang pangalan ay Aling Salome. Isinama kami nito sa isang bahay at pagpasok namin doon ay nagulat kaming pareho ni Karina dahil sa dami ng estante rito. Punong-puno ng mga bote na ang laman ay mga batang hindi na naisilang ng buhay. Sobrang dilim ng lugar at amoy na amoy sa lugar ang formalin. Pinaupo ako ni Karina sa isang bangko at lumapit ito kay Aling Salome at nag-usap ang mga ito sa malayo. Habang tinititigan ko sila ay nakakarinig ako ng mga kaluskos at paminsan-minsan naman ay parang mayroong mga iyak ng sanggol. Pero kapag nililingon ko ito ay wala namang ibang tao roon. Kung minsan naman ay parang may tatakbo sa gilid at maggagalawan ang mga bote. Hindi ko alam kung imahinasyon ko ang lahat ng yun dahil sa sobrang nerbiyos o guilt. Nanginginig at takot na takot ako noon mystery. Gusto ko nang lumabas pero biglang lumapit sa akin si Karina. Friend, okay ka lang ba? Kung hindi buo ang loob mo, pwede na tayong umuwi. Pero naalala ko yung walang hiyang boyfriend ko at yung mga magulang ko na luluwas ng Maynila.
Okay na ako, friend. Desidido na ako. Pinapasok ako ni Aling Salome sa loob ng kwarto. Sumama sa akin si Karina sa loob. Dasal ako ng dasal noon, Misteri, na sana ay mapatawad ako ng Diyos at ng aking anak. Napapikit na lang ako sa sakit at hindi ko alam ang nangyari dahil nawalan na ako ng malay. Nagising na lang ako at nakita ko si Karina na nakaupo sa isang tabi at nakayuko. Tinawag ko ito para lumapit sa akin at para na din makapagpasalamat ako sa tulong niya. Salamat sa iyo, Karina, sa pagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Salamat din sa'yo, friend, at wala ka na ding iisipin pa. Lumapit si Aling Salome sa amin at inabot namin ang naging kabayaran sa serbisyo na ginawa niya. Lakas ako ng loob na nagtanong sa kanya, Misteri. Aling Salome, ano pong gagawin niyo dun sa nakuha niyo sa akin? Nagtaka ito at tiningnan ako sa muka. May mga taga-ibang bansa ang patagong bumibili sa akin yan. Parehas kaming nagulat ni Karina sa sinagot sa amin ng matanda. Ano pong ginagawa nila dyan? Yung iba ay ginagawa nilang gamot at yung iba naman kinakain. Masuka-suka kaming dalawa ni Karina sa mga lumabas sa bibig ng matanda. Pero hindi ko na para sabihin pa sa inyo ang mga detalye ng mga iyon, Ineng. Hindi po ba kayo natatakot? Takot? Wala kang alam sa nararanasan ko, Ineng. Alam mo ba yung pakiramdam na isang gabi magigising ka na lang ng may batang naglalakad sa gilid ng kama mo? Kung minsan naman, makakarinig ka ng mga iyak ng sanggol kahit na nag-iisa lamang ako dito sa bahay. Nakakatakot naman po yun. Buti natatagalan nyo. Ano pong ginagawa nyo kapag ganun? Sa dami ng nakuha kong buhay sa sinapupunan, tingin niyo ba may karapatan pa akong mabuhay? Kung minsan nga, sinasabi ko na lang na kunin na lang nila ako habang natutulog para makaganti sila sa akin. Dahil kahit sa panaginip ay nakikita ko yung mga batang tinanggalan ko ng buhay. Kahit papaano ay nakaramdam kami ng awa kay Aling Salome. Ang buong akala namin ay pera-pera lang ang nasa isip niya, kaya niya pinasok ang ganong larangan ng trabaho. O kung trabaho mang maituturing yun. Pero Misteri, nung mga panahon na yun, totoong nabawasan ako ng problema. Pero may dumagdag sa aking konsensya na habang buhay ko palang madadala. Pagka-uwi ko ng dorm nung araw ding yun, ay nagkulong ako sa loob ng kwarto. Hindi ako lumabas o kumain man lang. Napakasama ng tingin ko sa sarili ko noon, Misteri. Nakaupo lang ako sa sahig sa gilid ng kama at patuloy lang ang aking pag-iyak. Kasabay ng aking paghagulgol ay parang nakakarinig ako ng mga iyak ng sanggol sa dalawang tenga ko. Kung minsan naman ay gumagapang sa ilalim ng kama ko. Pero kapag sisilipin ko ay wala naman. Hindi ako pinatulog ng gabi ding iyon, Misteri. Ilang beses tumatawag sa akin si Jack, pero binabaliwala ko lang yung tawag niya. Kaya nilagay ko muna sa silent mode yung cellphone ko dahil ayoko munang makarinig mula sa kanya. Kinabukasan noon at linggo na, pero nandun pa din ako sa loob ng kwarto ko. Hindi ako nakakaramdam ng gutom at hindi din ako pinapatulog ng mga boses na nagsasalita o umiiyak sa tenga ko.
Hindi ko alam at hindi ko na mapagtanto kung realidad ba yun o imahinasyon ko na lang. Iniisip ko, konsensya ang nagpaparusa sa akin ng ganito. Lumipas ang oras at hindi ko na namalayan na gabi na pala. Kaya na ng katawan kong pumasok bukas, pero hindi ang utak ko misteri. Nakikita kong umiilaw yung cellphone dahil sa tawag mula kay Jack, pero hindi ko pa rin sinasagot. Hanggang sa nakita ko yung sarili ko mula sa salamin na mukha akong nagdudungis na. Kaya tumayo ako dahil bala ko sanang maligo nun. Pero pagbukas ko ng pinto ay nandun si Karina at nakangiti ito. Agad akong napayakap sa kanya at umiyak. Bakit ka naman umiiyak? Namiss mo agad ako, no? Salamat dumating ka, friend. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Ano ka ba? Nandito lang ako palagi sa'yo, friend. Salamat talaga ha. Bakit nga pala napadaan ka? Wala naman. Naisip ko lang na baka kailangan mo ng makakaramay pagkatapos ng nangyari. Alam mo na, di ba? Buti na lang talaga dumating ka. Nagugutom na nga ako eh. Kain tayo. Maliligo lang ako ha. Hintayin mo ako dyan. Nagtungo na ako agad ng banyo. Yung style po kasi ng inuupahan ko ay nagsishare lang kami ng mga tenant sa mga banyo. Pero puro babae naman ang lahat ng nangungupahan. Hindi ko alam kung ilang minuto akong inabot doon sa banyo dahil sa dami ng mga gumagamit. Habang naglalakad ako sa koridor papasok ng kwarto ko ay nagsasalita na ako. Friend, pasensya ka na at sobrang dami ng gumagamit kanina. Ang tagal pa ng isang tenant sa banyo. Pero wala na pala ito sa kwarto at malamang ay umalis na. Nainip na ata sa paghihintay. At isa pa, gabi na nga nun, may pasok pa kinabukasan. Kaya nag-aayos na lang ako ng kama at nagpatuyo ng buhok at natulog na ako pagkatapos. Kinabukasan ay tinanghali ako ng gising. Dahil sa naka-silent mode nga pala yung cellphone ko, kaya hindi ko narinig yung alarm. Nagmamadali agad akong makaligo noon at doon na lang ako sa biyahe nag-ayos ng muka. Huli na nung maalala kong naiwan ko pala yung cellphone ko, kaya inis na inis ako sa sarili ko noon. Pagdating sa school ay nakita kong lalapitan ako ni Jack, pero umiwas na ako agad dito at sa ibang daan na lang ako dumaan. Pagpasok ko sa klase ay absent si Karina, kaya nag-alala ako kung nakauwi na ba ito kagabi pagkatapos dumaan sa akin. Pagkatapos ng klase ay agad akong dumiretso sa mall para bilhin yung gamot na pinapainom sa akin ni Aling Salome. Hindi ko naman magawang i-text si Karina noon dahil wala nga sa akin ang cellphone ko na iwan ko sa dorm. Nung palabas na ako ng hallway ng CR sa mall ay may kumalabit sa likod ko. Pagtingin ko ay si Karina. Oh friend, hindi ka pumasok kanina. Naglalakwatsa ka lang pala ha. Napansin kong nakayuko ito at umiiyak. Tinanong ko kung ano yung dahilan. Inangat niya lang yung braso niya at tinuro yung isang direksyon. Nung aking lingunin ay nakita ko yung boyfriend niya na may kasamang ibang babae. Inaya ko siya na lapitan namin pero pinigilan niya ako. Sobrang awa ko sa kaibigan ko dahil panay lang ang iyak nito. Niyakap ko siya para paluwagin ang kanyang nararamdaman. Napansin kong nagtitinginan sa amin ang mga tao na naglalakad sa hallway at parang kita sa mga mukha nila ang pagtataka. Sa isip-isip ko na lang ay baka napagkamalan pa akong tomboy ng mga ito o nagtataka sila kung bakit umiiyak ang kaibigan ko. Inaya ko na lamang siya na samahan muna ako sa isang pharmacy at bibili lang ako ng gamot na kakailanganin ko.
Pero nung makabalik ako, ay wala na si Karina doon sa lugar na pinag-iwanan ko sa kanya. Wala na din yung boyfriend niya at babae doon sa lugar. Malamang ay nakipag-usap tong dalawa at nabola na naman siya nito. Kaya umuwi at dumiretso na lang ako ng dorm para tawagan na lang siya. Pag uwi ko, nakita kong lowbat na yung cellphone ko. Marahil ay sa dami ng missed call nito mula kay Jack. Kaya sinaksak ko muna itong charger at naligo ako pagkatapos. Pagbalik ko ay agad ko nang binuksan ito. Pagkabukas ko pa lang ay tumatawag na naman sa akin si Jack. Kaya para sa ikatatahimik naming dalawa ay sinagot ko na ito. Ano ba yun, Jack? Bakit ka pa ba nangungulit sa akin? Nagawa ko na yung gusto mo. Wala na tayong problema. Wala ka ng problema. So ano pang kailangan mo? Pero Misteri, habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni Jack sa akin, ay naibagsak ko ang aking cellphone sa sobrang pagkabigla. Patay na daw si Karina. Linggo daw ng umaga nang makita ng mga magulang niya na wala na itong buhay sa kwarto niya. Puno daw ng dugo ang kama. Hindi ako makapaniwala sa mga oras na yun. Sino ang bumisita sa akin nung linggo ng gabi? Kasama ko pa siya sa mall. Kausap ko at niyayakap ko. Pero napagtanto ko, baka kaya ganun na lang ang tingin sa akin ng mga tao sa mall habang niyayakap ko si Karina, ay dahil baka ako lang talaga mag-isa ang nandoon. Nagkandaiyak ako noon, Misteri, dahil kahit sa kabilang buhay ay naalala pa din ako ng kaibigan kong dalawin ako sa mga araw na kailangan ko siya. Kinabukasan ay hindi na ako pumasok at lakas loob na akong nagpunta sa bahay nila Karina. Doon nga ay unti-unting tumulo yung luha ko dahil nakaburol na talaga yung kaibigan ko. Umiyak sa akin ang mama niya at doon ko na itanong kung ano ba talaga ang ikinamatay niya. Nagkaroon daw siya ng impeksyon sa kanyang maselang parte dahil sa patuloy na pagdurugo. Ang hinala daw ay nagpalaglag ito. Halos manlamig ako sa narinig ko sa mama ni Karina, Misteri. Kaya kahit gulong-gulo yung utak ko noon, ay pinuntahan ko yung lugar ni Aling Salome. Doon ay nalaman ko ang lahat. Noong mga oras na nakaupo ka at nag-usap kami ng kaibigan mo, ang buong akala ko ay ikaw lang ang magpapalaglag ng bata. Pero siya rin pala. Sinabihan niya ako na wag kong ipaalam sa iyo yung problema niya. Dahil sa totoo lang daw ay ilang beses niya nang gustong sabihin sa iyo na buntis din ito. Pero hindi niya na nagawa dahil baka madagdag pa ito sa isipin mo. Alam mo, Misteri, habang nakikinig ako sa kwento ni Aling Salome, ay hindi ko talaga mapigilan ang pagbuhos ng luha ko. Magkaparehas at magkasing bigat pala kami ng dinadalang problema nito. Akala ko mas mabigat yung problema ko, kaya hindi ko siya pinakinggan. Sobra yung pagsisisi ko dahil hindi ko siya nadamayan. Sa panahon na kailangan niya ng isang kaibigan. Siya lang ang nagawang dumamay sa akin, pero ako hindi ko siya nadamayan sa problema niya. Sobra-sobra ang pagsisisi ko noon. Umalis ako sa lugar ni Aling Salome nang iyak ng iyak. Sunod-sunod yung mga maling desisyon ko. Naging padaskol-daskol ako
dahil sa nararamdaman kong sama ng loob. Nung mga oras na yon, Misteri, isa lang yung nasa isip ko. Ayoko nang dagdagan pa yung pagkakamaling nagawa ko. Kaya pinagtapat ko sa mga magulang ko ang nangyari sa akin. Tulad ng inaasahan ko, ay nagalit sila. Pinakita ko sa kanila ang pagsisisi ko. Bumawi ako sa pag-aaral hanggang sa nakapagtapos ako ng kolehiyo at nakapag-abroad na din. Hindi lang po para sa mga magulang ko kung bakit pinilit kong gumanda ang buhay ko. Ginawa ko rin yun para sa kaibigan ko dahil ayokong masayang yung pagsasakripisyo niya sa akin. Alam kong ito yung gusto niya. Ang dami kong pinagsisihan sa buhay ko, Misteri. Sa ngayon po ay hindi pa ako umuuwi sa Pilipinas. Hindi na din ako nakapag-asawa. Sa mga susunod na taon ay bala ko na ding kunin ang mga magulang ko. Habang buhay ko tong dadalhin sa konsensya ko. Hindi ako proud sa mga kinuwento ko sa inyo. Pero sana mamulat din yung mga taong dumadaan sa ganitong sitwasyon. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Misteri. Maraming salamat po at naway maging aral po ito sa mga tagapakinig ninyo.